Ayan po, nagbabalik po muli si G. Magandang gabi po at magandang, ano bang uunahin ko? Magandang gabi, magandang tanghali at magandang umaga kung saan man tayong sulok ng mundo, mga kababayan. Ayan. Good evening from Philippines, mga kababayan. Ito na nga, masyadong mainit itong si former Governor Chavit Singson, mga kababayan. AKA Sabit Singson ngayong araw dahil nagpatawag nga sa ng emergency conference ngayong araw dahil nga gusto niya nang mapatalsik ang Pangulong Bongbong Marcos at nagpalakpakan na sila kanina, mga kababayan, dahil talagang sigurado na sila na talagang mapapatalsik si Bongbong Marcos ngayong taon. Ayun, medyo naputol na masyado nga siyang parang tiwala na talagang mapapatalsik na si Bongbong Marcos ngayong taon, mga kababayan, na talagang susugo daw sila sa Malacanang. Nanghihikayat siya sa mga religious group na suportahan sila na para mapatalsik na ang Pangulong Bongbong Marcos. At ito nga ang sabi ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, umaasa na hindi bibitaw si Pangulong Marcos sa paglaban sa korupsyon. Umaasa si Ping Lacson, mga kababayan, na hindi bibitaw si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang paglaban sa korupsyon sa kabila ng pagsubok na kinakaharap nito sa kanyang popularidad. Ayon nga kay Lacson, inaakala niya na makukuha na ni Pangulong Bongbong Marcos ang loob ng taong bayan dahil sa paglaban nito sa korupsyon. Ngunit babalik ta rin umano ang mga nangyari. Ito pa, mga kabayan, sa kabila nito, umaasa si Lacson na itutuloy pa rin ni Marcos. Pero ika nga nitong si Chavit Singson, mga kababayan, hindi nga natin alam kung ano ba pinaglalaban nito. Ang tanong nga ng aking puting pusa, mga kababayan, gaganda kaya ang Pilipinas? Uunlad kaya ang Pilipinas? Yayaman kaya ang taong bayan? Ang bawat Pilipino? Pag pinatalsik niya ang ating Pangulong si Bongbong Marcos dyan sa Malacanang, uunlad kaya ang Pilipinas, mga kababayan? Magagawa kaya niya tulad ng ginawa niya kay Erap Estrada ng mga panahon na yon? So, hindi yan mangyayari ngayon dahil mas matalino naman si Bongbong Marcos. Kumpara mo kay Joseph Estrada at kumpara mo naman sa mga ginawa ni Joseph Estrada ng mga panahon na yon, na grabe naman talaga ang korupsyon noon. Kumpara ngayon, ano bang ginawa ni Bongbong Marcos, mga kababayan? Diba? Nilabanan nga niya yung korupsyon, binulgar nga niya yung mga katiwalian. Siya nga ang nagbunyag or nagbulgar nitong mga katiwalian. Pinaggagawa nga nitong mga hinayupak na mga sakim sa salapi, mga kababayan, dito nga sa flood control. At ito pa ang sabi nitong si Chavit Singson, mga kababayan, ng hustisya sa ating bansa. Yan ang sinabi ni former Chavit Singson, mga kababayan, na ayon ito sa News 5, baka sabihin nyo may script ako. Yan ang sinabi ni former Governor Chavit Singson na hinggil nga sa justice system ng Pilipinas sa kanyang The Grand Conspiracy Press Conference ngayong Lunes nga, mga kababayan, January 5, 2026. Itinuro niya bilang mastermind sa flood control scandal sina Pangulong Bongbong Marcos at pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez. Pinasisita rin ni Singson ang 14 na kongresistang may umano'y bilyong halaga na account allocable kung saan nangunguna umano dito si Sandro Marcos. Sa huli, nananawagan siyang na one-time, big-time rally at hinihikayat ang taong bayan na magmarcha patulong Malacanang, mga kababayan. Panoorin natin tong naghihimutok, nagwawala at nanghihikayat na lumusob na sa Malacanang. Itong si Chavit Singson, mga kababayan. Panoorin natin to. We will schedule a one-time, big-time rally and nagigiusap ako sa lahat ng religious organization, lahat ng nagmamahal sa ating bansa, lahat ng ayaw sa katiwalian, graft and corruption. So lahat, inanyayahan ko kayo, pero magtatanong ako kung kailan yun, but it should be ASAP. And we will march to Malacanang. Yung
rally, one-time, big-time rally na sabi nyo, kinakasan ninyo, kakausapin nyo yung mga religious sector at lahat ng galit sa korupsyon. Sa tingin nyo ba, Gov, ay mas makabubuting ito'y taon sa February? Sa buwan ng February kasi yung 40 years na sinasabi ninyo ay nangyari din ho nung February 1986. Nasa grupo yan dahil I will not decide for the date. Ang magde-decide yung religious organizations and the opposition, lahat na nagmamahal sa ating bansa. Tatawagin ko lahat at tawagan nyo rin ako, magkikiusap ako na sila mag-decide ang date. I would prepare yung kabataan ang magsabi ng date para kasi dapat kasama ang kabataan dito dahil ninakaw na ang future ng kabataan. And I remember very well yung sinabi ng national hero natin. Sa dami ng sinulat, isa lang ang ano ko sa utak ko. Ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Yun ang sabi nung sa Rizal. So, nangyayang ko mga kabataan, huwag kayo matakot. Future niyo ito. Hindi po sa amin. Para sa inyo po ito. Kung gusto nyo pagpatuloy na ganito, nasa inyo yan. Pero kung ayaw nyo, tumayo kayo, huwag kayo matakot dahil future nyo ito. Pero Gov, kung sakaling makausap po ninyo lahat ng mga religious sector at ang sabihin ho nila sa inyo ay ikaw na Gov ang magdesisyon, prefer po ba ninyo yung date na February din? Maganda rin, para malamig pa yung February. Maganda yung February. At may sasabay din doon sa 40 years na Yes, pasok pa rin sa 40 years. 1986 na sinasabi Pasok niyo. pa rin sa 40 years. Okay, so para lang klaro, kung kayo ho ang tatanungin, gusto ho ninyo gawin ito ng February 25, 2026 o ano po? No, 26. Dito, hindi na... Hindi, February, anong date po? Kung kayo po yung pagdidesisyonin. Ako, gusto ko ASAP, ngayon na eh. Pero depende kung anong gusto ng mga grupo. Kung February. Okay, thank you. Ayun nga si Mr. Chavit Singson, mga kababayan, na mukhang matindi ang galit sa Pangulo dahil talagang lulusob na at sigurado na siya na talagang mapapatalsik na sa Malacanang si Bongbong Marcos. Alam mo kung saan nang ugat itong mga galit nito ni Chavit Singson, mga kababayan, nung hindi siya nabigyan ng posisyon sa gobyerno, matagal pala siyang umaasa. At sabi niya, inamin niya to noon, na talagang umasa siya at pinaasa daw siya noon di Bongbong Marcos, na hanggang ngayon wala yung posisyong hinihingi niya sa PCSO yata, yung hinihingi niyang posisyon, mga kababayan, na nga si Chavit. Kaya ayan, naghihimutok ang lolo mo. Ayan, mga kababayan. Ako, anong mangyayari sa bansang Pilipinas sa mga nangyayaring kaguluhang itong hindi na matapos-tapos. Ayan, hanggang dito na lamang po ang inyong lingkod, G. Ayan, sa maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga walang sawang sumusubaybay po at sa mga natitira dito sa akin channel. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Hindi nyo ako binitawan. Hanggang sa muli po. Huwag nyo kakalimutan, please mag-comment at mag-subscribe. Like nyo na rin po. Wala naman pong bayad yan. Pipindutin nyo lang naman po. Thank you po and God bless. Mag-iingat pa tayong lahat, mga kababayan.